Okay, good afternoon. Balik tayo doon sa dating ating activity at ipapakita ko muna yung output na ginawa natin. Yung mga latest na activity na ginawa, ito po yun. Ipakita natin. Okay, bali last time, napag-usapan na natin yung mga kailangan natin sa registration form. At ito po yung mga napili natin regarding sa information na kailangan natin sa isang user. Ito yung mga registration na kailangan natin. Ayun, ang ipapakita ko is yung activity natin na what if in the middle of the registration or in the middle of fill upping the form, paano kung sakaling may hindi siya nasagutan? Yun ang ipapakita ko. Saglit lang nag-reloading. Okay, ito yung output or ito yung pinaka-latest na activity natin. Katulad ng ginawa natin, let's insert the activity or yung ating account and password, submit. Okay, ito na po yun. Ang kinuha ko lang po doon sa information na kailangan natin is yung LRN, last name at first name. Pero huwag po mag-alala kasi ito din idadagdag din natin. Pero kumuha lang ako dito ng kaunti, yung last name, first name at middle name. Okay? For example, LRN. 0912. Example, LRN. Ka-example ng LRN. Yan po yun. And then, ano ba ang information? Example, ito yung mga information na kailangan. Ito yun. If ever na-fill upan lahat, as you can see, all of our text box are being answered or may nilagay na information. Ito na po yun. And then, click the button. Pupunta siya sa form number 3. Ngayon, ang question dito, sir, what if some of our text box ay hindi nasagutan? Example, last name. Or sabihin natin ito. Di ba? Especially sa first name at last name, they should have, or sabihin natin, dapat meron silang nilalaman na data. Kasi syempre kapag magre-register ka, hindi ka pwedeng lumagpas sa isang text box or sabihin natin, wala pa dapat makalimutan na sasagutan. For example, just in case, hindi mo nalagyan yung last name, hindi mo nalagyan yung middle name. At the same time, you are going to click the button. Dapat merong error na magsasabing may hindi ka nasagutan. Example, ito po yun. Sir, ba't naman? Ito na po yun. Please fill out the following. Okay na, Jasmine, Ruby, Allen. Okay, hindi ako napuputol. Hindi ako nawawala. Hindi ako nag-shopping. Jasmine. Ruby. Sir, nagputol kanina, sir. Okay. Pero ngayon okay na. Yes po. Okay, ulitin ko. For example, mayroon kang hindi nasagutan. Ito na po yun. Tapos pipindutin mo ng submit button and then a pop-up window or a message box will show up. Please fill up the following. Ibig sabihin, mayroon kang nakaligtaan na sasagutan. Yung last name at yung middle name. Okay?
The question is, sir, paano po yan nangyari? Ganito po yun. Ito yung form 1 natin. This is our form 1. At pupunta tayo doon sa ating form number 2. Doon sa form number 2, na-discuss na natin or sabihin natin sa form number 2, we are done discussing on how to insert the label, on how to insert the text box, on how to insert the button. Katulad din ng sinabi ko, yung program natin, sa button natin lalagyan ng program. Double click the button. After clicking the button, pupunta siya tayo ito. Ito tatanggalin ko lang ito. Tatanggalin ko yung program. Hey. Itong gagawin natin, ito yung notification na kung saan sasabihin niya na may hindi ka na fill upan dito sa ating registration. Always keep in your mind, dapat alam natin kung pang ilang text box yung mga ito. Text box number 1, text box number 2, text box number 3, text box number 4. Kaya ang gagawin natin, if, ang Tagalog ng if ay kung si text box 1, that text is equal to quotation mark. Okay. Ibig sabihin ng quotation mark na to ay blanco. Blanco or ang tinatawag nating null. Or sabihin natin, ito ang spelling ng null. Ibig sabihin ng null ay 0. Nilagyan ko ng dalawang quotation mark, ibig sabihin 0 o wala. Then, ano ang gagawin niya? Message box. You're going to insert the message box. Anong mensahe ang ipapakita mo? Please fill up the following. Okay? Else, ano ang ibig sabihin ng else? Paano kung sakaling nasagutan ko lahat? Else, pag nasagutan niya lahat, ano ang kanyang gagawin? Pupunta siya sa form number 3 that show dialogue. Or kung gusto mong dagdagan pa ng ibang kapag na-fill up pa niya lahat, message box. Hindi, may nga lang ito. Kung nasagutan niya lahat, for example, nasagutan niya lahat, form are now lahat ng text box ay nasagutan. Okay, as you can see, wala tayong red underline, wala tayong red na marka or guhit. Try natin i-play. Try to play. Ang nilagyan ko lang po ay text box 1A. Habang naglo-loading, just a few reminders. Sir, yung text box 1 po ba doon sa form number 1 parehas? Hindi po. Yung text box 1, sagli lang, explain ko muna to. Habang naglo-loading, tapusin ko lang to. Visual Basic. Ang nilagyan ko lang ng form
is yung text box 1. Ito yon. Ibig sabihin, nakita natin dito yung text box 1. Kapag walang laman si text box 1, mayroong message box na mag-a-appear. At ito po yon. Kapag wala kang nilagay na data, ito ang kanyang lalabas. Pero kapag meron kang nilagay na data, insert submit, babalik tayo sa form number 3. Ito yung form number 3 natin. Try, okay, form number 3. Okay, next. Isa lang ang aking nilagyan. Sir, paano po yun? Ulit, saglit lang. Ito yung form 1. Si form 1, ito ang kanyang program. Si form number 2, ito ang kanyang program. Kung mapapansin ninyo, may text box 1 dito at meron ding text box 1 dito. Hindi po sila parehas. Bakit? Dito sa form 1, sa kanya lang ang text box 1 na to. Sa kanya din lang ang text box 2 na to. The same with form number 2. Yung mga text box na to, sa kanya lang. Ito, kay text box 1, kay form number 2. Text box 2, text box 3, text box 4, the same with the button. Ibig sabihin, sa bawat form, meron po sila kanyang-kanyang object. Yung object ni form 1, hindi po siya pagmamay-ari ni form number 2. Okay, next. Dumapo tayo dito sa form number 2 program. Ito yung ating form or yung registration. Ang nilagyan ko lang text box 1. Sir, paano po yung text box 2, text box 3, text box 4? Ito ang kanyang program. Ito yung text box 1, quotation with quotation. Ang ilalagay natin ay or. Ibig sabihin o kaya or text box 2, the text equals or text box 3, the text is equal to null, or text box 4, the text is equal to null. Tinawag ko lahat ng text box. Text box 1, text box 2, 3, and 4. Text box 1, text box 2, text box 3, text box 4. Ibig sabihin, yung lahat ng text box kasama na sila doon sa ating program na nandito. Ito po yun. Kapag sa text box 1 ay walang laman, o kaya sa text box 2 walang laman, o kaya sa text box 3 walang laman, text box 4 walang laman, ano ang kanyang gagawin? Meron siyang ipapakita na message box na please fill up the following. At kung lahat naman sila na-fill upan, ito ang kanyang gagawin. Try natin. Try the program. Visual Basic. Enter. Try natin. Kapag walang naman, kapag walang data o sabihin natin may nakaligtaan, kahit isa, may error na sasabihin. Kahit sino sa kanila ang hindi na fill upan, merong error na sasabihin. Ito po yun. But, if ever lahat sila ay na-fill upan,
pupunta siya sa form number 3. Lahat ng text box ay nasagutan. Okay. At ito na ang ating form number 3. Medyo mabilis ba? Or masyado malabo? Or medyo mabilis? O ano? Para habang nandito pa tayo sa ating discussion, at least mai-adjust ko na kung paano siya ulitin. May question? Sakto lang. Sana sakto lang. Okay, yung sa iba, mayroon po bang question? Ito po yung program, ito yung code. Yan. Meron po bang question? May katanungan ba? And a more additional idea para matry natin masolusyonan if ever. Ruby, ano sa tingin mo, Ruby? Naka-record yung video, yung Zoom, tapos i-post ko sa Facebook, sa YouTube, tapos i-send ko yung link sa GC. Kanina ka pa, Ruby, hindi ka na naman nagkikinig, Ruby, panang asin. Karaw ka lang karaw. Nakikinig ako. May tanong pa rito, Ruby, may question pa, may tanong. Or wala na, o ano. Magsalita ka lang, Jasmine, hindi ka naman. Okay? Hindi ka kakainis eh. Sabi ni Allen, pakapalin mo daw mukha mo, Jasmine. Magsalita ka kasi, Jasmine, mayroon ka namang okay lang yan. Okay, meron pa question dito. Meron pa pong question. If ever wala na question, we can end our topic or lesson for today. Ang susunod natin i-discuss is yung dadagdag natin yung birthday, yung age, address, yung po ang idadagdag natin. Try natin i-save para hindi na tayo magkulit. Pag gusto mong i-save lahat, ito lagi. Yung save all or control shift S para hindi po mawala.